So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So dito tayo ngayon sa Kaniel Telecom, ayan, by CMB Gadgets. So sa third floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City. So full price tayo ng mga iPhones sa kanilang permanent shop. So walang bantay, ako na lang. Si Mayet nasa baba naman yun. So check natin mga available units sila na mga iPhone, full price sila. Tara, let's go. So, yun na. Nandito tayo sa permanent shop ng CMB Gadgets sa third floor, V-Mall, Green, San Juan City. Napakadali lang hanapin. So, para mag-elevator kayo, pagka sampa nyo ng third floor, makikita nyo agad doon sa bungad yung mukha nila. Ito, yung mukhang Tanchan. Ayan. So, dito kayo manggagaling. And pagbukas pa lang ng elevator, makikita nyo na agad yung logo ng CMB Gadgets. So, CMB Gadgets and Kaniel Telecom, iisa lang po yan. At magkakaroon din sila ng permanent shop sa Cubao, sa Farmers. So, sa mga malapit sa Cubao, ayan, meron na sila dyan. I think third floor din yan. And i-vlog rin natin yan, I think January 20, magbubukas yung kanilang Farmers Cubao branch. And ngayon, magpo-full price tayo ng mga iPhones and pinakamura nila dito na pwede ma-offer, I think, ito, iPhone, ano to? Ano to? iPhone SE? Oo, SE. PM nyo na lang to kung gusto nyo. And again, yung kanilang Facebook page nasa description box naman yan. Ito, iPhone 8 Plus. Buti na lang may presyo, no? 256, 9,000 pesos. And may cashback pa to, 8,500 na lang. Complete package yan. Ano ba kasama nung complete package? Meron tayong gift box. Ano ba yun? Charger. And ilang case yun? 5? 5 ba yun? 5 case nyo ba? Hindi ko alam kung lima na eh. Basta may case. Yun. Ewan ko kung 3 o 5. 3 case ata yun. Tapos meron package number 2. Etong package number 2 may kasamang AirPods. And itong malupit, third party original na charger. I think mas ipiprefer ko sa inyo tong third party nila na charger ng Ugreen. Mas better ang charging yan compared doon sa kasama sa gift box na Class A. Mas better yung third party. And when it comes sa basic package, meron silang basic package yung charger case tempered glass, 5,000 discount plus 500 discount plus 500 cashback. So a total of 1,000 discount pag basic package lang yung kukunin nyo. For example, itong iPhone 8 Plus, pag pinaka-basic package ito sa Garan is 8,000 pesos na lang po ito. So all goods pa naman yung 8 Plus, secondary smartphone, pwede pa to. And kung gusto nyo ng meron tong wireless Qi charging. So, ito, dito nagsimula yung wireless capability ng iPhone sa 8 Plus and iPhone 10. So, meron tayong iPhone 10R. So, sa iPhone 10R nila, 128. Ito na lang ba? Marami daw silang stock sa baba. So, kung nakita nyo yung stock sa baba, pwede naman kayong makyat dito. Dito kasi mas tahimik. Talagang ma-accommodate kayo ng maayos. Tas, maluwag dito kasi doon sa baba na medyo maingay. So iPhone 10R 128 is 10,500 full package, less cashback, 10,000 pesos to. So again, ugaliin nyo, sabihin na panood nyo dito kasi para mabigay nila yung presyo dito sa vlog kasi minsan pag yung walk-in lang, iba yung price nila kaya nagugulat yung iba. So 256 sila is 11,500 pesos, less cashback, 11,000 pesos. Pinaka basic is 10,500. 256 na po ito. Maraming nagsasabi na pangit na raw ang iPhone 10R. Ngayon, hindi na raw siya wise bilhin. So, maganda i-clear na it's okay pa na bumili ng iPhone 10R kasi ang updated yan ng iOS 18. iOS 18, napakatagal pa po niyan magagamit. iPhone 7 nga, 2021 yan nawala sa update pero 2026 still usable pa rin ng iOS 15. Some application naso-support pa niyan and yung mga lumang lumang mga Apple ID pwede nyong ilagay dyan. Take for example kasi yung mga Gmail, Netflix hanggang iOS 18 or ang iOS 16 or 17 ang require niyan. So, pag new Apple ID kayo, hindi nyo talaga madadownload yan. So, ang gagawin nyo or yung technique nyo, kumuha kayo ng lumang Apple ID, i-login nyo sa iPhone 7 nyo or yung mga may iOS 15, pwede nyong i-download yung pinaka-last na update ng application na yan doon sa smartphone na yon. So, iOS 18 longevity, matagal pa yan, no worries. Kaya itong iPhone 10R, sobrang tagal nyo pa po ito magagamit. And syempre, mga consumers natin, may mga budget yan, may mga specific budget lang yan. Hindi naman lahat
kayang bilhin yung mga much expensive na mga iPhones. Yung iba gusto lang pumasok sa Apple ecosystem kasi syempre ang Apple ecosystem mas kumbaga napakadaling gamitin or user-friendly talagang iOS, and iba gusto lang pumasok sa ganyan at matry ang iOS. Ito na ang pinaka-cheaper option nyo for a full screen display iPhone 10R. So meron tayong iPhone 11, meron siyang dual camera system. So meron tong 0.5 and it is priced ng 11,500 pesos for the 64 gigabytes. So basic package pinakasagaran is 10,500 pesos. So napakagandang deal. And I think meron din naman silang iPhone 11 dito na ibang gig. iPhone 11 nila for the 128 gigabytes is 13,000 pesos. Full package yan. 256 is 14,000 pesos less cashback pa yan. Again, yung mga sinasabi kong price, may mga less cashback pa yan. Marami sila dito mga idol. iPhone 12. Ito. Ayan, iPhone 12. So as you can see, ang dami nilang iPhone 12 dito. Meron tayong lavender, black, white, black, mint green, blue. And when it comes sa murang 5G, dito na talaga kayo mag-start sa iPhone 12. And yes, when it comes sa battery performance, asahan nyo na medyo mabilis talaga malobat ang iPhone 12. Quick reminder lang, ang battery capacity ng iPhone 12 is 2,800 mAh battery capacity. So, smaller processor, pero syempre when it comes sa battery consumption, na-update na to ng ilang taon, kaya asahan nyo na ano na siya, mas mabilis na siya malobat compare nung lumabas siya noong 2020. Kasi marami ng mga applications or marami ng mga features ang nadagdag sa iOS 26, kaya medyo mas mabilis na siyang malobat. Pero again, meron akong iPhone 12 as my secondary smartphone. And okay naman ang performance. The processor is great. Apple A14 Bionic chip. You can still play ML, Mobile Legends, Honor of Kings, COD, and even Genshin. Kaya pa niyan, pero syempre, expect nyo the battery performance. Doon lang talaga kayo magiging magkakatalo sa iPhone 12. Meron tayong mga battery capacity dito na usually 80 plus. Yun na talaga dapat ang titignan nyo sa 12. 80 plus na lang talaga karamihan ng battery capacity niyan or 70 plus. Kasi syempre, 6 years na to. Magsi 6 years na to ngayon, 2026. Pag nakita kayo ng 100% ng iPhone 12, usually it is a replaced battery, which is sinasabi naman dito sa shop na palit na yung battery. Na yun naman yung maganda dito kay Ate Mayet or dito sa kanilang shop, na very transparent sila when it comes sa mga battery ng smartphone sila. Sinasabi nila kung palit na or hindi yung mga battery nila. So the price of the iPhone 12 is 14,500 for the 128 gigabytes. Less cashback pa yan. And 256 is 16,000 pesos. So kung gusto nyo naman ng mas premium, meron tayong iPhone 12 Pro. Napakamura lang, stainless steel design, triple rear camera system, 128 is 18,000. So less cashback, biruin mo 17,500 na lang po ito. Pag basic package, 17,000 pesos na lang po ang iPhone 12 Pro. Diba? Napaganda pa, very usable pa ngayong 2026. Ang tagal pa nito, still updated pa to ng iOS 26. At syempre, 100% na ma-update pa to ng iOS 27 and iOS 28. So longevity-wise, when it comes sa iPhone 12 Pro, napakatagal pa po nito magagamit mga idol. So ayan yung iPhone 12 Pro nila. I think kaka-restock lang nila bossing na ito. So grab nyo na yun. Kasi naubos nung December eh. Mabilis yung maubos yung 12 series sila nung December. iPhone 12 Pro Max nila, mura na rin eh. 128 is 22,000 pesos. 256 is 23, 1,000 lang. O, 1,000 lang nga. Oh. Go for the 256, kuha ko sa inyo, 1,000 pesos lang ang price difference. And 512 is 25,000 pesos. Ulitin ko yung mga sinabi ko, yung may mga cashback pa po yan. Ayan sila. So iPhone 12 Pro Max, mas okay rin to compare sa, kung gusto nyo ng mas malaking screen size, 6.7 inches, Super Retina XDR OLED display, and stainless steel design, triple rear camera system with 5G and of course LiDAR scanner, 12 megapixel main camera, 12 megapixel ultra wide camera, and 12 megapixel telephoto lens. So camera performance of the iPhone 12 Pro Max, superb pa po yan ngayong 2026 and must have pa rin siya compare kung magda-decide kayo between iPhone 13 and iPhone 12 Pro Max. For me, mas better choice yung 12 Pro Max, to be honest, kahit na mas better ang processor ng iPhone 13. Ang una dyan, kung hinahanap nyo is much more on sa camera performance,
when it comes sa lente ng iPhone 12 Pro Max, mas malinaw yung kanyang mapoprovide na photo quality and okay na okay siya for low light shot dahil mababa lang ang kanyang aperture. Ito na yung pinakamabenta ng 2025 legit to, base model, iPhone 13. So iba kasi mas piniprefer yung iPhone 13 because of the cinematic mode, Apple A15 Bionic chip na super duper lakas pa niyan at makikita nyo pa yan sa iPhone 14 base model. So ang iPhone 13 napakalupit, 18.5 na lang. Basic package nito sa Garant 17,500 pesos. Naka iPhone 13 na kayo mga idol. 256 is 20,500 pesos. 512 is 21,000 pesos. So kung naghahanap kayo ng mga network lock, meron naman po sila like Globe Lock na 128 is 17,500 pesos. So ayan, marami silang iPhone 13. Meron tayong black, meron tayong green, meron tayong blue, meron tayong pink. Ayan. Meron tayong iPhone 13 Pro. So, sa iPhone 13 Pro, 128 is 23,000 pesos. 256 is 25,500 pesos. And 512 is 26,500 pesos. 1 terabyte is 28,000 pesos. So, complete sila ng variant dito pagdating sa 13 Pro and 13 Pro Max. So, kung naghanap kayo ng mga malalaking storage, 1 terabyte, ang dami nyo na madadownload dun. Legit yun. Tapos, meron din tayong 13 Pro Max. 13 Pro Max sila, 128 is 26,500 pesos. 256 is 29,500 pesos. And 512 is 30,500 pesos. Ulitin ko, yung mga sinabi ko po is meron pa po yung mga cashback na 500 pesos. Ang dami ngayon, eto legit to. Explain natin dito sa ating video about sa green line issue or widescreen death ng iPhone 13 Pro Max. May iba ayaw ng 13 Pro Max. Again, maraming naging skeptical sa 13 Pro Max. Ako, ilan na 13 Pro Max ko? Meron kaming naka 13 Pro, dalawa 13 Pro ko and dalawang 13 Pro Max isang 13 and walang any issue akong na-handle about sa mga smartphones na yan. Again, when it comes sa mga ganyang scenario, it is isolated. Kumbaga, depende na yan sa paggamit nyo eh. And hindi lahat ng iPhone 13 Pro Max, hindi lahat ng iPhone 13 Pro and iPhone 13 ay nagkakaganyan po. So, meron tayo dito, iPhone 14. So, iPhone 14, meron tayo ditong 128 is 21,500 pesos. Ayan. Ang ganda na itong red, oh. Oh, di ba? Ito yung favorite ko sa iPhone 14, yung red nilang ganda. So, 21,500 pesos. Puro black lang ang available, parang yung may-ari. Ayan. So, ito yung iPhone 14 nila. Kung gusto nyo ng mas better camera, 14 Pro is good to go dahil 48 megapixel main, dynamic island, merong in-display, always on display pala rather. Ito, 14 Pro, 29,000 for the 128. Grabe, napakamura na lang ng 14 Pro. 256 is 33,000 pesos. And 512 is 37,000 pesos. Ayan. Wala kang 14 Pro Max, ano? So, meron silang 14 Pro Max sa baba. Kayo na raw buhala pumunta, sabi nila. So, meron sila ditong 14 Pro Max. 128 is 33,000 pesos. Very limited lang stock nila ng 14 Pro Max. Meron silang 256 na 36,000 pesos. And 512 is 39,000 pesos. Quick reminder lang, when it comes sa stock ng 14 Pro Max, very limited lang dito sa CMB Gadgets or sa Kinyal Telecom. So, yun yung mga price nila ng iPhones dito sa kanilang shop. Dito, ito po yung stock nila. Stock nila to as of ngayong January 12, 2026. Ayan, napakadami. Pwede po kayo magpa-reserve. Sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog natin para mabigay sa inyo napakagandang deal yung mga prices ng iPhone sila. So, about sa warranty, meron silang warranty na 7 days replacement warranty for factory defect. Meron silang 3 months service warranty. Ayan, so bisita na kayo dito sa Kinyal Telecom by CMB Gadgets sa 3rd floor V-Mall, Greenson 1 City. Abangan nyo na lang next week, i-vlog natin yung bagong shop ni Mike sa Cubao. Baka malapit kayo sa Cubao or mas option. Hello! Mas option nyo yung Cubao. Doon na kayo dahil I think magpo-promo rin naman si boss doon eh. So ayan, meron silang stall sa stall XB02 sa baba, 2nd floor, Greenson 1 City.